magandang gabi sa inyong lahat and welcome to my channel, Jude Butaslak. And if you're new here, please subscribe to my channel para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. And today's video, makikita nyo nandito ang aking speaker para sa nabili ko para sa laptop ko. So nandito ang Edifier MR4, and nung mga nakaraang araw itatry ko sana siya dito sa TV, and then hinahanap ko yung auxiliary port ng TV is wala pala, even yung headphones port wala. So itong left and right, and then itong auxiliary cable niya, itong walang mapagsaksakan sa TV. So itong TV is LG TV. So wala siyang auxiliary port or headphone ports. Pero meron siyang left and right. Okay, so ito meron, nilagay ko sa TV. Ito namang auxiliary port, nilagay ko sa speaker. Pero walang sound pa rin na lumalabas. So nagtanong ako sa mga audio electronics, and then sabi nila hindi talaga lalabas yung sound sa speaker pag ito ang ginamit mo, TV papuntang speaker. Pwede sana kung may parehong auxiliary port para sa TV at para sa speaker, kaya lang wala yung TV natin. Okay, so ang sabi niya, kailangan mo ng audio converter. Okay, so ito binili ko is nagkakahalaga siya ng 800. Okay, so nagtingin din ako sa iba, merong tinatawag nilang HDMI ARC para sa TV and para sa audio converter din. So kailangan mo rin ang converter. Ngayon, ito ay audio converter digital to analog. Converts coaxial or toslink digital audio signals to analog left and right audio. Okay, sa speaker na left and right. Introduction: this audio to analog audio converter is designed for either home or professional audio switching. It converts coaxial or toslink digital audio signals to analog left and right audio, and available for connection to an external device such as an amplifier via standard RCA style jacks. Okay, so yun nga yata RCA tawag dito sa mga ganito na jack. The converter is small in size and quite easy to install. Okay, so i-open natin to. Actually, na-open ko na to. And yung una, bumili ako ng ganito. So, pag uwi ko sa bahay, sinaksak ko na, inassemble ko na tong speaker. Pero, ang sound na lumalabas sa speaker is yung parang nag-ground lang siya. Mayroon akong video clip, okay? Ito ipaparinig ko sa inyo. Okay, so narinig nyo yung audio na lumalabas sa speaker. So binalik ko doon sa binilhan ko, and sabi nila baka may damage yung unit na naibigay nila, so papalitan nila ng ibang unit na parehas din. So after 1 day or magto 2 days, bumalik ako doon dahil tumawag sila dahil meron na sila nung itong audio converter. So ito, dito na siya. Okay, so ipapakita ko lang yung laman. So nandito yung ating optical anong tawag na dito? Toslink digital para sa optical audio. Okay? So nandito rin ang kanyang adapter para sa power.
kasi kailangan nakasaksak din siya sa power supply, and may manual, and then nandito yung ating pinaka converter. Okay, digital to analog audio converter. So maliit lang siya, lipat ko dito. Okay, so dito nandito yung ating Toslink, kabitan ng Toslink coaxial. So sa kabila naman yung output is yung left and right. Okay, right and left. Saka nandito yung DC 5 volts na power. Okay, so sasaksak natin yan dito. Ayan. And then ito sa output. Ayan, right and left. Okay, itong ano naman, itong auxiliary is pupunta sa auxiliary ng speaker natin. Okay, okay, so yan. So naka-on na rin yung ating speaker. And ito naman, okay, yung Toslink optical cable. Tama ba? Optical cable or Toslink cable. Okay, saksak natin ito sa likod sa Toslink sa optical. Eh, nakikita nyo walang ilaw yan, pero pag nasaksak mo na yan sa TV, wala pa siyang ilaw, di ba? Okay, tingnan natin, baka nandito sa settings, optical, settings, sound, optical, pass through, PCM. Okay, ayan, so nilagay ko sa optical digital sound out PCM. Okay, and ayan, umilaw siya. Ayan, so ibig sabihin dumadaloy na dito yung power nitong Toslink. Tama ba yung mga pinagsasabi ko dito? Okay, so ikakabit mo tong Toslink dito. Okay. So, ayan, naka-ready na siya. Pero, i-testing muna natin yung sound ng TV. Okay. Balik muna tayo sa sound output. Punta muna tayo sa internal TV speaker. Mayroon din palang Bluetooth sana tong TV, kaya lang yung speaker natin is walang Bluetooth. Okay? Yan, so internal TV speaker. Yan, yung walang optical. Okay, so play tayo ng video. Okay, so ngayon, yung naririnig nyo ngayon is speaker ng TV. Okay? Pasensya na kayo at medyo mainit ngayong panahon. It's already 11 PM ng gabi and pinapawisan ako. Okay? So ayan. Internal TV speaker ang naririnig niya. Okay. So ngayon, ang gagawin natin, sasaksak na natin to yung power ng ating audio converter. Ayan. So, umilaw na siya. Ibig sabihin may power na ngayon itong digital to analog audio converter.
Naririnig nyo pa ako kasi mayroong sound sa ating background. Okay? So ayan. So naririnig nyo is internal TV speaker pa rin. Ngayon, pupunta tayo sa optical speaker. Okay? Settings. Ayan, internal TV speaker. So pupunta tayo sa optical. Ayun. So ngayon, yung sound na naririnig nyo is dito na sa left and right na speaker natin. Ewan ko kung nakita nyo yung pagkakaiba ng tunog nung pagbago niya. Ngayon, wala ka nang naririnig na tunog dito sa TV, yung internal speaker niya. So lahat ng naririnig nyo ngayon is galing na sa left and right speaker. Okay. So, punta tayo ulit sa settings. Sound out. Ayan. So, optical, tapos digital sound out is PCM. Okay? So, mayroon kasi mga pagpipilian yan. Sa auto, ayaw. Pasto, ayaw din. So, sa PCM lang siya gumana. Ayan. Nandito pa rin tayo sa Kabungan, Pangasinan. Okay. So, pwede nyo rin pagsabayin yung optical, yung itong external speaker, at saka yung TV speaker. So, punta lang kayo settings. Dito yung siya. Tapos, sound is naka-optical, di ba? Ayan. Pwede kayong pumunta sa bahay namin. So, itong HDMI arc, kung sa HDMI naman kayo nakakabit sa digital analog, so kailangan HDMI din yung digital to analog converter nyo. Okay, so yan ang gagamitin nyo, HDMI arc. And may Bluetooth speaker din, Bluetooth sa TV, para kung may Bluetooth yung speaker nyo, pwede din. Ayan, internal TV speaker. Okay, so naririnig nyo ngayon is yung TV speaker ng TV lang. And next one is optical, tapos internal TV speaker plus optical. So ngayon, nakokontrol mo yung speaker ng TV. Ayan, nasa 0 na. And ako, pag gusto mo rin babaan yung sound ng speaker mo is dito lang. Ayan. So kapag naka-speaker, internal speaker at saka optical ka. Pero kapag in-optical mo lang, ayan, pag naka-optical ka lang, hindi ka na makakakontrol dito sa TV. Ayan. Hindi mo na mabubol yung up and down dito sa TV. So, dito ka na lang sa speaker mag-adjust ng volume. Ayan. Okay, so that's it guys. Sana may natutunan kayo dito sa ating video kung paano nyo makakapitan ng analog speaker yung inyong TV na walang auxiliary port, katulad nitong LG TV na to. So kailangan mong bumili ng audio converter, either yung coaxial or Toslink digital audio converter, or yung HDMI arc. So sa HDMI arc sa Lazada, I think meron din silang
nasa 800 din yata yung ganito nila. Okay? So, sa iba naman, mayroon na ngayong mas mura. Kaya lang, nakabili na kasi ako nito. And, hindi ko na mai-return para makuha yung pira. Kailangan, change item lang siguro. Kaya ito na lang din kinuha ko. Pero kung gusto yung mas makamura siguro, is may nabibili sa Lazada or sa Shopee na maliit lang na Bluetooth receiver. So, mayroon siyang rechargeable na ganon. So, isasaksak mo lang siya. Tapos may auxiliary to auxiliary sa speaker. And kung ano yung kung yung TV mo may Bluetooth, yun na, ikukunik mo lang siya doon sa receiver na portable receiver, portable Bluetooth receiver. Okay, so that's it. And sana nagustuhan nyo itong video to, and sana may natutunan kayo, and subscribe para updated kayo sa mga susunod na video. Okay, so that's it. Yun lang guys, thanks for watching and good night.